Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH patuloy na nakaantabay sa bilang ng mga kaso ng COVID-19 at mga bagong itinalagang variant. Mga inilikas sa kasagsagan ng bagyo, pumalo sa higit 16,000. Pilipinas at Brunei lumagda ng 3 kasunduan kasabay ng state visit ni PBBM. Senador Chis Escudero pabor sa Only Probe para sa investigasyon ng Senado kay Bambam Tarlac Mayor Guo. Department of Migrant Workers panawagang ilihis ang paglalayag ng mga barko sa mga lugar na target ng mga pirata. Ilang ahensya ng gobyerno nagpulong para sa safety action plan sa mga kalsada sa Kamaynilaan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Bilang karagdagan sa mga bagong natukoy na variant sa ilalim ng obserbasyon, sinusubaybayan pa rin ng Department of Health o DOH ang mga ulat ng kaso ng COVID-19. Ayon sa pinakahuling datos noong ika-20 ng Mayo, bawat rehiyon sa Pilipinas ay nananatili pa rin nasa low risk ng COVID-19. Ayon pa sa DOH, wala pang siyentipikong batayan para sa travel restrictions sa anumang bansa dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Ang kagawaran ay nananatiling nakikipag-ugnayan sa mga internasyonal na otoridad sa kalusugan. Ang Bureau of Quarantine nito ay patuloy na nakaantabay sa mga point of entry sa buong bansa gaya ng ipinakita ng pinakabagong mga tagubilin para sa heightened screening. Samantala ay hinihikayat pa rin ang publiko na voluntaryong gumamit ng face masks, pati na ang standard precautions tulad ng paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpili ng magandang daloy ng hangin. Pinangunahan ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco kamakailan ang pagsisimula ng proyektong Bayanihan sa Bukas na May Pag-asa para sa Turismo o BBMT sa Mati City, Davao Oriental. Sa nasabing seremonya ay namahagi si DOT Secretary Frasco ng training grants para sa basic hilot, beads and artworks, bread and pastry making, detergent making workshop, candle making at massage oil making. Samantala ay namigay naman ng cash assistance sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga apektadong manggagawa at kanilang pamilya. Ang inisyatibong ito ay hatid ng kolaborasyon ng DOT at DSWD na naglalayong magbigay ng tulong pinansyal at pagsasanay sa mga labis na naapektuhan ng mga kamakailang kalamidad sa rehiyon. Inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang pagkakaroon ng 5,000 mga non-teachings para sa Department of Education upang mabawasan umano ang mga trabaho ng mga guro. Francis Riodique para sa balita. Magkakaroon na ng karagdagang 5,000 non-teaching positions ang Department of Education. Ito ay matapos na aprubahan ito ng Department of Budget and Management o DBM. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, makakatulong ang karagdagang mga posisyong ito upang mawala na ang mga administrative tasks ng mga guro. Aniya, maitutuon na umuno ng mga guro ang atensyon sa pagtuturo ng mga estudyante. Mapapabilang ang mga posisyong ito bilang Administrative Officer 2 at Project Development Officer 1 na may salary grade na SG11 na may katumbas na 27,000 pisong sahod. Ayon sa DBM, ang pondo dito ay magmumula sa Miscellaneous Personal Benefits Fund sa 2023 to 2024 General Appropriations Act. Ide-deploy ang mga personnel na ito sa ilang mga paaralan at division offices sa 16 na mga rehiyon sa bansa. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network.
Nasa mahigit 16,000 katao ang nananatili sa evacuation centers matapos mailikas sa kanilang mga tahanan dahil sa bagyong Aghon. Ito ay ayon sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Karamihan sa mga bakwit ay mula sa rehiyon ng Calabarzon, partikular sa Quezon na ngayon humuhupa na ang baha at unti-unti nang bumabalik ang mga tao sa kani-kanilang mga tahanan. Sa ating ulat panahon, inaasahang palabas na ng bansa si Bagyong Aghon, bagamat bahagyang binabaybay ang bahagi ng extreme northern Luzon. Kumikilos ito pahilagang silangan sa bilis na 40 kilometro kada oras na nagdudulot ng southwesterly wind flow na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng bansa. Partikular na rito ang mga lugar ng Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Palawan, Occidental Mindoro, Cavite, Batangas, Laguna at Rizal. Habang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan naman sa Batanes at Babuyan Islands. Susunod sa News Force. Kongreso nakipag-ugnay sa media at mga pahayagan para sa mas ligtas na SONA 2024. PNP bahagi ng Special Voters Registration bilang election frontliners. Pilipinas at Brunei lumagda ng 3 kasunduan kasabay ng state visit ni PBBM. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Kasabay ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lumagda sa 3 Memorandum of Understanding ang pamahalaan ng Brunei at Pilipinas. Kabilang dito ang pagpapaigting ng dalawang bansa pagdating sa turismo, maritime, seguridad sa supply ng pagkain at agrikultura. Samantala, binisita rin ng Pangulo ang mga OFW sa Brunei kung saan tiniyak niya ang patuloy na pagpaparami ng oportunidad sa trabaho sa Pilipinas. Dagdag pa ng Pangulo, kumpiyansa siyang sa pagbabalik Pinas ng mga OFW ay sasalubungin nito ng mga bagong rehabilitated na mga paliparan. Hinatulan ng contempt at pagkakadetine sa Kongreso si Lieutenant Colonel Reynaldo Reyes dahil sa hindi nito pag-amin ukol sa naganap na maling raid ng bahay kamakailan 2 araw bago ang pagdinig. Para sa buong detalye, narito ang ulat ni Jade Buhoy. Ang sabi mo kanina, wala, hindi sila nagpaalam. O na ngayon sinasabi mo kay Chairman Ako, alam mo yung operation ng drug operation na ginawa nila. Which pa talaga. Yan ang tanong ni Santa Rosa Representative Don Fernandez kay Lieutenant Colonel Reynaldo Reyes sa pagdinig ukol sa ika-25 araw ng Mayo na pag-raid ng 8 opisyal ng intelligence sa bahay ng 52 taong gulang na si Renalyn Rianzales. Sa kaso ng nasabing pagdinig ay ukol sa walang humpay na pang-aabuso, karahasan, panggigipit ng kapulisan, pati pamimeke ng siyang nahatulang uri ng krimen mula sa araw ng nakaraang taong eleksyon sa barangay Sangguniang Kabataan hanggang matapos ito. Kasi prior to the operation, wala ka namang alam eh. Bakit mo sila tatawagan na sila yung, dahil nag-report sa iyo itong sila Rianzales, nag-report sa iyo, tapos tumawag sila, tinanong mo sila kung sila, hindi mo nga alam eh, wala kang alam doon sa nangyari. Meaning, alam mo siya eh. Sir, kaya ganun nag-isagot mo. Sir. 2 araw bago ang nasabing pagdinig, isinambit ni Rianzales na mayroong mga bandidong lalaki ang nanloob sa kanilang bahay habang may dalang mga armas na nakatutok sa kanyang 2 apo. Aniya, hinahanap umano nila ang taong nagngangalang Jonathan. Okay, ano tingin mo doon? Nakabonet? No? Nakabonet? Walang media?
Walang local official, barangay official. Naroon, dinig ba sa PDEA? Huwag sa EPE, huwag ka mag-sinungaling. Papatawag na lang yung PDEA. On that day, may operation. Ito ang naging pahayag ni Abang Lingkod Party List Representative Caraps Paduano habang inuusig ang nasabing pananalakay ng kapulisan sa bahay nila Rianzales. Ayon naman kay Deputy Speaker at Quezon Representative David J.J. Suarez, ang hindi pagpapakatotoo ni Reyes sa pagdinig ukol sa nasabing insidente ay hadlang sa pagpoproseso sa legal na pamamaraan upang malaman ang katotohanan sa kabila ng pagsalakay ng kanyang mga tauhan. Bukod pa rito, binigyan din sa Komite ng Public Order and Safety ang kaduda-dudang pahayag ng mga kaugnay sa kaso. Bagamat natanggal man si Reyes sa kanyang pwesto bilang hepe ng Lucena, nauna na nilang pinahayag na umaasa silang alam niya ito dahil siya ang namumuno sa pulisya noong mga panahon nangyayari ang pang-aabuso. Bunsod ng pagtanggi nila Reyes at mga police officers na sabihin ang katotohanan, sinampahan siya ng contempt at pinag-utos ng Kongreso ang 30 araw na pagkaditines sa loob ng Kongreso. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Para mapaghandaan ang maayos na pamamahayag ng SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na ika-22 araw ng Hulyo, nakipag-ugnay ito sa media. Ayon sa House Press and Public Affairs Bureau ng Kongreso, ang pakikipag-ugnayang ito sa media ay bahagi ng kanilang layuning magkaroon ng matagumpay na pagbabahagi ng impormasyon sa pamamagitan ng pagpapahayag. Bilang bahagi ng paghahanda, puspusan na rin ang pagsasaayos ng Kongreso sa mga lugar na magiging tampok sa darating na SONA. Pinag-aaralan na ng PhilHealth ang 100% pagtaas ng benepisyo sa mga miyembro nito, partikular na ang mga pasyenteng nangangailangan ng palagiang dialysis session. Para sa buong impormasyon ng balita, tunghayan ang ulat na dala ni Jade Buhoy. Sa pagpupulong na naganap kasama sina Axis Representative Erwin Tulfo at Executive Vice President ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na si Eli Dino Santos, pinahayag nila na pinag-aaralan na ng korporasyon ang pagpapataas sa 100% ng benepisyo para sa mga miyembro nito. Lahat po ng gamot na ginagamit po sa hemodialysis po is covered po ng PhilHealth and at 2,600 pesos per session. So, ngayon po, through the efforts of our Kong Erwin Tulfo, ang PhilHealth po ay pag-aaralan yung pag-increase po nito to 5,200 po. Pag-aaralan po and binigyan po kami ng 1 month po na pag-aaralan po ito. Pahayag ni Tulfo, isa itong solusyon upang hindi na mahirapan ang mga miyembrong maghanap ng tulong sa gobyerno upang maipambayad sa kanilang mga medikal na pangangailangan. Wala sila mga shots, so kung kanino siya pupunta sa mga congressman, mayor, senador, humihingi na vaccine. Little did we know, kasama na pala doon sa package ng PhilHealth na 2,600. Kasama na doon, pero may mga hospital kasi, may mga facilities, mga dialysis center na walang gamot. So ang gagawin ngayon, pinag-aaralan namin. Sinigurado naman ni Santos na kung may isasabatas ang bagong benefit package, makakabenepisyo dito ang kapwa paying at non-paying members ng PhilHealth. Bahagi din ito, nilinaw din niya na ang nasabing pagsusulong ng 100% benepisyo ay pag-uusapan pa ng mga kinatawan ng PhilHealth upang makamit ito nang hindi na kinakailangang itaas ang buwan ng hulog ng mga premium members nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa patuloy na investigasyon kay Bamban Mayor Alice Huo, sinabi ni Senate President Cheese Escudero na hindi nito pipigilan ng Only Probe para sa investigasyon ng isyung ito. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Pabor si Senate President Cheese Escudero na magsagawa si Senator Risa Hontiveros ng Only Probe para sa pagdinig kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ibig sabihin, maaaring magsagawa ng patuloy na pagdinig sa Senado hanggang hindi umano lumalabas ang katotohanan sa isyung kinasasangkutan ni Guo.
Ito ay kaugnay ng mga umano'y koneksyon ni Alice Guo sa mga iligal na operasyon ng Pogo at sa ilan pang mga kriminalidad. Kabilang din sa iniimbestigahan ng Senado ang umano'y posibleng pagiging espiya ni Guo na kanya namang itinanggi. Dagdag pa ni Escudero, may inihain na rin umanong resolusyon si Hontiveros ukol sa hangganan ng hearing sa isyu ni Guo. Itinanggi din ni Escudero ang mga pahayag na nagiging anti-China ang narrative sa nasabing investigasyon. Samantala, matatanda ang inanunsyo na ni Hontiveros na magkakaroon ng executive session o pribadong pagdinig kasama ang mga intelligence officials upang mapalalim ang investigasyon sa issue. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang bahagi ng election frontliners, ang Philippine National Police o PNP ay isinagawa ng Commission on Elections o COMELEC ang Special Voters Registration para sa kapulisan. Ito ay para sa 2025 midterm elections na layuning padaliin ang proseso ng kapulisan na magparehistro kabilang na ang mga pamilya nito. Matatandaan na sa tuwing halalan ay inaatasang magbantay sa seguridad at kaligtasan ng mga botante ang PNP kung kaya't kwalipikado na lamang ang mga tauhan nito sa local absentee voting. Abiso sa publiko, huwag magpalinlang sa kumakalat na pekeng Facebook page ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na mayroong mahigit 80,000 likes. Ang kabuuang impormasyon alamin sa ulat ni Daniza Lopez. Sa paglaganap ng mga pekeng social media page at grupo na ginagamit ang pangalan at imahe ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ay muli na namang nagbabala ang kagawaran ukol dito dahil sa 83,000 likes na nalikom ng pekeng Facebook page. Ang hindi opisyal na pahina ay nagangalang DSWD Support kung saan aktibo itong nagpapaskil ng mga anunsyo at payout na siyang nilinaw ng DSWD na walang katotohanan. Pahayag pa ng DSWD, nagbibigay din ito ng maling impormasyon ukol sa mga programa ng kagawaran kung kaya't hinikayat nito ang publiko na i-report ang peking account para hindi makalinlang ng fake news kung tawagin ng DSWD. Paalala pa nito, suriing mabuti ang mga impormasyon online dahil kalimitan sa mga ito ay nagpapanggap lamang na tauhan o opisyal ng gobyerno. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Pinangunahan ng Department of Health o DOH na kinakatawan ni UHC Health Services Cluster Undersecretary Maria Rosario Singh Vergeire kasama ang ilan pang opisyal ng Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ang pagbubukas ng Newborn Screening Continuity Clinic, gayon din ang pagbabasbas ng newly renovated na Pediatric Intensive Care Unit o PICU na naglalaman ng operating room, delivery room at Pediatric ICU. Batay sa 8-point action agenda ng departamento, ang bawat Pilipino ramdam ang kalusugan, ang pagbubukas ng NBSCC ay mapapabuti ang pagkakaroon ng long-term management para sa lahat ng mga pasyente na ang mga sakit ay nakumpirma sa pamamagitan ng newborn screening. Bukod pa rito, ito ay magsisilbi bilang isang network ng mga referral para sa mga natukoy na pasyente na nagbibigay daan sa kanilang access sa iba't ibang serbisyo sa loob at labas ng ospital, pati na rin ang mga konsultasyon sa kanilang mga pediatric subspecialist. Susunod sa News Force. Driver na nagpakilalang opisyal ng PNR sa busway tumakas sa SAICT. DMW panawagang ilihis ang paglalayag ng mga barko sa mga lugar na target ng mga pirata. MMDA patuloy ang pagsasagawa ng dredging operation sa Metro Manila. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Hinihimok ng Department of Migrant Workers o DMW ang International Bargaining Forum o IBF na ideklara ang mga lugar na itinuturing na warlike zones. Ito ay upang mailihis ang paglalayag ng mga barko sa mga lugar na tinutumbok umano ng mga pirata. Partikular na rito ang paglalakbay palayo sa Red Sea at Gulf of Aden. Isinaad naman ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na maaaring magamit ng mga Pinoy na marino ang kanilang karapatan na hindi maglayag sa ilalim ng pagpirma sa Right to Refuse Sailing na maaaring ma-download at isumite sa email. Matapos parahin ng mga otoridad ang isang hindi otorisadong sasakyan na dumaan sa EDSA busway at nagpakilalang opisyal ng pamahalaan, ay mistulang hinarurot ang sasakyan at umalis. Ating subaybayan ang kaganapan sa ulat ni Danizel Lopez. Ibinahagi ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang kamakailang kaganapan sa EDSA Ortigas northbound, kung saan pinara nito ang puting Ford Ranger dahil sa hindi otorisado pagdaan sa busway. Nang parahin ito ng SAIC ay nangatwiran ang driver ng sasakyan na kaya ito dumaan sa bus lane ay dahil tauhan ito ng Department of Transportation o DOTR, kung saan ipinakita nito ang kanyang calling card na kalakip ang pangalan ng chairman ng Philippine National Railways o PNR na si Michael Ted Macapagal. Nang hingi naman ng mga tauhan ng SAIC ang official receipt o OR at Certificate of Registration o CR para beripikahin ay agad itong umalis at humarurot. Humiling naman ng SAIC sa Land Transportation Office o LTO ng show cause order laban sa driver na nagpakilalang opisyal ng pamahalaan. Paglilinaw naman ni PNR Chairman Macapagal, hindi siya ang nagmamaneho ng sasakyan at handa itong makipag-ugnayan sa anumang investigasyon na isasagawa upang linisin ang kanyang pangalan. Matatandaan na ang pagdaan sa EDSA bus lane ng hindi otorisado ay matuturing labag sa batas trapiko dahil tanging mga EDSA carousel bus, ambulansya, fire truck, police vehicle, Presidente, Vice-Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice lamang ang maaaring dumaan dito. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Huli ang 4 na kolorum na high-ace van at isang out-of-line bus sa magkahiwalay na anti-colorum operation sa EDSA Extension Pasay at Anda Circle sa Maynila nitong Martes. Ito ay sa ilalim ng operasyong isinagawa ng MMDA Special Operations Group Strike Force upang pairalin ang disiplina sa kalsada, gayon din ang maprotektahan ng kalitasan ng mga mananakay at mailayo sa mga nananamantala o naniningil ng sobrang pamasahe. Ang kampanyang ito ay bahagi ng Bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos na patuloy na pinaiigting ng MMDA at ilang ahensya ng gobyernong kaugnay sa operasyon na ito. Patuloy ang MMDA sa pagsasagawa ng mga operasyon upang mapamahalaan ng tubig ulan, partikular na ang pagbaha sa Metro Manila ngayong tag-ulan. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro. Bunsod ng pag-uumpisa ng La Niña phenomenon, patuloy rin ang paghahanda at pagtugon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa flood mitigation at dredging operations sa Metro Manila. Nitong Martes, nagsagawa ng dredging operations ang MMDA Flood Control and Sewerage Management Office sa Villanueva Creek, Barangay San Isidro, Parañaque City. Layon ng operasyon na mapalaki ang kapasidad at mapalalim ang creek para makayanan ang volume ng tubig ulan. Sa naganap na operasyon, gumamit ng backhoe at iba pang kasangkapan ang mga kawani upang may alis ang mga nakakapagpabagal at pumipigil sa daloy ng tubig tulad ng basura at sediment na naipon sa ilalim nito. Bukod dito ay kamakailan ding ibinahagi ni MMDA Acting Chairman Atty. Romando Don Artes ang pagkakaroon ng Metro Manila Drainage Master Plan para magkaroon ng komprehensibo at detalyadong drainage system ang Kamaynilaan. Ito ay upang ma-accommodate ang tubig ulan at manatiling episyente hanggang sa susunod na ilang dekada. Kaugnay din nito ay aprobado na rin ng World Bank ang pondong gagamitin
para sa proyektong ito sa ilalim ng Metro Manila Flood Management Project Phase 1 na may layuning mabawasan ang pagbaha sa Kalakhang, Maynila. Dagdag pa rito ay pinaplano na rin ng ahensya ang pagsisilt sa Laguna de Bay para mailabas ang excess na tubig papuntang Manila Bay. Sa kasalukuyan ay nag-iimbentaryo na ng mga drainage sa buong NCR, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Upang mapababa ang accident rate sa bansa, nagpulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama ang ibang stakeholder upang buuin ang Metro Manila Road Safety Action Plan 2024 to 2028. Narito muli si Princess Castro para sa kabuuang ulat. Nagpulong ang ilang ahensya ng gobyerno hinggil sa pagbuo ng isang Metro Manila Road Safety Action Plan o MMRSAP 2024 to 2028. Layo ng planong ito na bawasan ng 35% ang bilang ng mga naaaksidente at namamatay sa kalsada pagsapit ng taong 2028. Ang nasabing kaganapan ay kasabay ng pagdiriwang ng Philippine Road Safety Month na layong pataasin ang kamalayan ng mga kalahok sa kaligtasan sa kalsada, maging ang mga epekto nito sa pag-iwas sa mga pinsala at pagkamatay. Ang MMRSAP ay bahagi ng Project 6, Traffic Safety and Education sa ilalim ng 5-year action plan ng Comprehensive Traffic Management Plan para sa Metro Manila na pinondohan ng Japan International Cooperation Agency. Sa naganap na pagpupulong, dinaluhan ito ng mga stakeholder gaya ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Department of Transportation o DOTR, World Health Organization o WHO Philippines at the Policy Center o TPC. Alinsunod sa hangaring mapanatili ang kaligtasan sa mga kalsada at lubos na mapabuti ang kaayusan sa kapaligiran at tirahan, naging instrumento ang pagtitipon na ito para sa mga aksyon na naisip patupad ng mga stakeholder. Nakatuon ang mga kinatawan sa mahalagang aspeto ng naturang plano kung saan binibigyang diin nito ang 5 haligi ng kaligtasan sa trapiko. Ito ay ang pagtitiyak sa kaligtasan sa mga kalsada, mas ligtas na mga daanan, mas ligtas na mga sasakyan, mas ligtas na mga gumagamit ng kalsada at tugon makaraan ang aksidente. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH patuloy na nakaantabay sa bilang ng mga kaso ng COVID-19 at mga bagong itinalagang variant. Mga inilikas sa kasagsagan ng bagyo, pumalo sa higit 16,000. Pilipinas at Brunei lumagda ng 3 kasunduan kasabay ng state visit ni PBBM. Senador Cheese Escudero pabor sa Only Probe para sa investigasyon ng Senado kay Bambam Tarlac Mayor Guo. Department of Migrant Workers panawagang ilihis ang paglalayag ng mga barko sa mga lugar na target ng mga pirata. Ilang ahensya ng gobyerno nagpulong para sa Safety Action Plan sa mga kalsada sa Kamaynilaan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.